Magandang araw mga bata. Kamusta na kayo? Ngayong araw na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa iba't ibang paraan ng pagmamahal sa bayan ng mga Pilipino sa panahon ng digmaan. Handa na ba kayo matuto? Magaling kung ganon. Sa nakalipas na aralin, natalakay ang pakikipaglaban ng mga Pilipino sa mga Hapon. Ang mga sundalong Yusafe na hindi nasawi o nadakip at tumangging sumuko ay mas piniling mamundok, nagtatag ng kilusan at buong giting na nakipagdigma sa mga Hapones. Matutunghayan sa araling ito ang mga paraan ng pakikidigma ng mga Pilipino para makamit ang kalayaan. Ipinamalas ng mga Pilipino ang katangi-tanging pag-uugali kagaya ng katapangan, pagmamahal sa bayan at kabayanihan. Ang araling ito ay inaasahang tutulong sa iyo upang matukoy ang iba't ibang paraan ng pagmamahal sa bayan na ipinamalas ng mga Pilipino sa panahon ng digmaan. May paliliwanag ang kabayanihan ng mga Pilipino at nakaguguhit ng poster na nagpapakita ng kabayanihan at katapangan ni Josefa Llanes Escoda. Atin munang gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Ano ang napansin mo sa larawan? Ano sa palagay mo ang katangiang ipinapakita ng nasa larawan? Pangatwiranan ang iyong sagot. Ipinakita sa larawang ito ang pakikipaglaban ng mga Pilipino sa hukbong Hapones. Inilalarawan dito ang katapangan ng mga Pilipino na handang magbuwis ng kanilang mga buhay, maipagtanggol lamang ang bayang minamahal. Isa rin itong patunay ng katapangan at kabayanihan ng mga Pilipino. Maliban sa mga gerilya at huk, marami ring mga Pilipino ang nagpamalas ng kabayanihan sa panahon ng digmaan. May mga Pilipino ring nagbuwis ng kanilang buhay alang-alang sa pagmamahal sa bayan. Ilan lamang ito sa mga iba't ibang paraan ng pagmamahal sa bayan na ipinamalas ng mga Pilipino sa panahon ng digmaan. Malaki ang ginampanan ng mga sibilyan sa pakikibaka laban sa mga Hapones. Sila ay nakibaka sa pamamagitan ng pagiging espiya laban sa mga Hapones. Kinupkop, ginamot at pinapakain nila ng lihim ang mga sugatang gerilya. Ginamit naman ng mga kababaihan ang kanilang kagandahan upang linlangin ang mga Hapones. Ang mga kabataan ang naging tagapagdala ng armas at mensahe, may pagpatuloy lamang ang operasyon ng samahan. Upang matustusan ang mga pangangailangan ng mga kasapi ng gerilya, tumulong ang iba pang sibilyan sa pamamagitan ng paglalaan ng tulong material at pinansyal. Iba't iba man ang ipinamalas na kagitingan, kabayanihan, katapangan at masidihing pagmamahal sa bayan sa panahon ng digmaan, may tuturing na napakalaki ang naging ambag ng bawat isa makamit lamang ang kalayaan. Hindi pumayag ang mga Pilipino na patuloy na yurakan ng mga Hapones ang kanilang dangal ng walang kalaban-laban. Hindi naging sagabal ang kakulangan nila sa armas at kagamitang pandigma, maisulong lamang ang kanilang mga karapatan. Sa pagbabalik ni General Douglas MacArthur, sumugod ang mga Amerikano sa iba't ibang panig ng bansa hanggang sa nagapi ang mga Hapones at sumuko sila sa mga Amerikano. Sa panahong ito, muling itinatag ang pamahalaang Commonwealth. Mga kilalang bayani na nagpamalas ng pagmamahal sa bayan. Isa na dito si Josefa Llanes Escoda. Hindi naging hadlang kay Josefa Llanes Escoda ang pagiging babae upang maipakita niya ang pagmamalasakit sa bayan. Lumahok siya sa digmaan laban sa mga Hapones. Kilala siya bilang tagapagtaguyod ng karapatang pangkababaihan sa Pilipinas. Itinatag niya ang mga babaeng scout sa Pilipinas or Girl Scout of the Philippines. Binuo rin niya noong Mayo 26, 1940 ang Pambansang Federasyon ng mga Samahan ng Kababaihan. Kasama ang kanyang asawa at ibang kababaihan, tinulungan nila ang mga sundalong Pilipino na sumuko at nagmarsa patungong Kapas Tarlac.
Tinulungan nila ang mga sundalong Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay, pagtatahi ng mga isusuot nila, binigyan ng pagkain at damit at gamot. Napag-alaman ng mga Hapones ang pagtulong na ginawa sa mga sugatang sundalo ni Josefa Llanes Escoda. Dahil dito, hinuli siya at ang kanyang asawa at ikinulong sa Fort Santiago. Kahit nasa bilangguan na siya, patuloy pa rin ang pagtulong niya. Ang anumang tulong na ipinadala ng mga kamag-anak ni Escoda ay ibinahagi rin niya sa mga kasama niya sa bilangguan. Binawian siya ng buhay sa bilangguan noong Enero 1945. Si Jose Abad Santos. Nagpakita ng kakaibang pagmamahal sa bayan si Jose Abad Santos sa panahon ng mga Hapon. Iba't iba ang naging katungkulan niya sa mga sangay ng pamahalaan. Siya ay naging kalihim ng kagawaran ng katarungan at punong hukom ng kataas-taasang hukuman. Ginampanan niya ang tungkulin ng Pangulo nang ilikas si Pangulong Manuel L. Quezon upang hindi madakip ng mga Hapones. Nang magtungo siya sa Cebu, hinuli siya at pinilit na talikuran ang mga Amerikano. Ipinakulong siya sa Lanao dahil pilit niyang sinalungat ang mga Hapones. Tumanggi siyang manumpa ng katapatan sa bansang Hapon o makipagtulungan sa pamahalaan. Kaya ang naging hatol sa kanya ay pagbaril. Ibinuwis niya ang kanyang buhay para sa bayan. Atin ngayong gawin ang gawain sa pagkatuto bilang 2. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Number 1. Paano ipinamalas ni Josefa Llanes Escoda at Jose Abad Santos ang kanilang pagmamahal sa bayan? Sagot, kasama ang kanyang asawa at ibang kababaihan, tinulungan ni Josefa Llanes Escoda ang mga sundalong Pilipino na sumuko at nagmarsa patungong Capas Tarlac. Tinulungan nila ang mga sundalong Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay, pagtatahi ng mga isusuot nila, binigyan ng pagkain at damit at gamot. Samantalang si Jose Abad Santos naman ay pilit na sinalungat ang mga Hapones. Tumanggi siyang manumpa ng katapatan sa bansang Hapon at makipagtulungan sa mga ito. Number 2. Paano ipinamalas ng mga sibilyan ang kanilang kagitingan sa panahon ng mga Hapon? Sagot. Malaki ang ginampanan ng mga sibilyan sa pakikibaka laban sa mga Hapones. Sila ay nakibaka sa pamamagitan ng pagiging espiya laban sa mga Hapones. Kinupkop, ginamot at pinapakain nila ng lihim ang mga sugatang gerilya. Number 3. Ano-anong mga katangian ang ipinakita ng mga Pilipino sa gitna ng pakikibaka ng Hukbalahap upang makamit ang kalayaan? Sagot, ipinakita ng mga Pilipino ang masidhing pagmamahal sa bayan. Ipinamalas nila ang kanilang kagitingan, katapangan at kabayanihan. Maipagtanggol lamang ang Pilipinas sa kamay ng mga Hapones. Ang iba sa kanila ay maituturing na martir dahil ibinuwis nila ang kanilang mga buhay alang-alang sa kapakanan ng bayan. Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Paano mo maipapakita ang iyong pagpapahalaga sa kabayanihan ng mga Pilipino sa panahon ng mga Hapones? Ipakita ito sa pamamagitan ng pagsulat ng slogan. Ang aking nalikhang slogan, Bayaning Pilipino, saludo ako. Bayaning Pilipino, ipagmalaki mo. Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Isulat sa sagutang papel ang W kung wasto ang isinasaad ng pangungusap at DW kung ito ay di wasto. Number 1. Ginamit ng mga kababaihan ang kanilang katalinuhan upang linlangin ang mga Hapones. Tamang sagot, di wasto dahil ginamit nila ang kanilang kagandahan. Number 2, ang mga sibilyan ay nakibaka sa pamamagitan ng pagiging espiya laban sa mga Hapones. Tamang sagot, W, wasto. Number 3, hindi naging sagabal ang kakulangan nila sa armas at kagamitang pandigma, maisulong lamang ang kanilang karapatan. Tamang sagot, W, wasto. Number 4, binawian ng buhay si Josefa Llanes Escoda ng sa bilangguan noong Enero 1948.
Tamang sagot, D. Wasto, dahil siya ay binawian ng buhay noong Enero 1945. Number 5. Ipinakulong si Jose Abad Santos sa Lanao dahil pilit niyang sinalungat ang mga Hapones. Tamang sagot, W. Wasto. Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 5. Gumuhit ng poster na nagpapakita ng katapangan ni Jose Pallan Escoda at iba pang mga Pilipinong nagbuwis ng buhay para sa bayan. Ang naiguhit kong poster, ating tandaan mga bata, nagsikap ang maraming Pilipino upang makamit ang ating kalayaan. Nagpamalas ng kabayanihan ang karamihan sa mga Pilipino laban sa mga Hapones. Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 6. Isulat ang tinutukoy ng bawat pangungusap. Number 1. Hindi naging hadlang ang pagiging babae upang ipakita ang pagmamalasakit sa bayan. Tamang sagot, Josefa Llanes Escoda. Number 2. Ikinulong siya sa Lanao. Tamang sagot, Jose Abad Santos. Number 3. Tinupad niya ang pangakong bumalik sa Pilipinas. Tamang sagot, Douglas MacArthur. Number 4. Sila ay nagsilbing espiya laban sa mga Hapon. Tamang sagot, sibilyan. Number 5. Si Jose Abad Santos ay naging kalihim ng, tamang sagot, kagawaran ng katarungan. At dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw na ito. Sana ay marami kayong natutunan, and please don't forget to like and share and subscribe to our YouTube channel, and pakihit na rin ang ating notification bell para sa iba pa nating mga updates at uploads na lesson sa Araling Panlipunan for grade 6. Muli, this is your teacher, Teacher Alvin, nagsasabing thank you and goodbye.